Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikalawang kabanata. Several months ago, may naka-schedule na meeting si Jacob sa isang kliyente sa Imperial Palace Hotel and Casino ngayon. Pero dumaan muna siya sa kanyang opisina sa Makati. Kukunin niya sa kanyang sekretarya ang hard copy na ipinahandang feasibility study na siya niyang ipinanghihikayat sa potential investor. Sir, heto na ang FS. Iniabot ni Sonia sa kanya ang folder na nagdalaman ng nasabing papeles. Kailangan nyo rin po ng kopya ng latest gross income ng kumpanya natin. Magpiprint lang ako. Okay na to, Sonia. Thanks. Tumalikod na siya. At saka umalis. Hindi na siya papasok sa loob ng private office. Tutuloy na siya sa hotel at doon maghihintay. Mabuti na yon kaysa naman siya pa ang hintayin ng VIP investor. Sir, wait! Pigil sa kanya ng sekretarya. Pinapasok ko na po sa office ninyo yung interior decorator. Gusto nyo po munang i-meet para makapagbigay kayo ng specific instruction? He was about to say no. Nang bumukas ang pinto ng opisina niya, ay lumabas ang isang babae. He watched the approaching figure with concealed appreciation. Payat itong tignan. Papas ang instructor ng ballet class. But there was something in the way she carried her slender figure. He liked how the fabric of her dress hugged her graceful curve. Ayan, tamang-tama, ani ni Sonia nang makitang papalapit sa kanila ang babae. Audrey, halika. Meet my boss in person. Nakangiti itong lumapit sa kanila at kiming bumati sa kanya. Napansin niyang mas maganda ito sa malapitan. Pleased to meet you, sir. Tila pilit nitong inaapuhap sa isip ang pangalan ng kadaupang palad. Jacob, dugtong niya. So, you are the interior decorator? Ay, hindi po. Assistant lang po. Sandali, sir, at tatawagin ko si Jello. Bahagya nitong hinila ang kamay na nakaligtaan na niyang bitawan. Madaling nakuha ang atensyon niya na mga babaeng sabi nga ay may Coca-Cola body. Hindi ganun ang katawan ni Audrey pero napukaw nito ang kanyang interes at imahinasyon. Sa tansya niya ay kayang-kaya niyang salikupin ng dalawang palad ang liit ng bewang nito. Later na lang. I'm in hurry. Babalik naman ako dito pagkatapos ng meeting. Ang original niyang plano ay gumugol ng ilang oras sa casino pero ngayon ay nagbago na ang isip ni Jacob. Mas gusto niyang bumalik na lang dito sa opisina at sa virtual casino na lamang siya maglalaro ng poker sa kanyang laptop. Sir, ipapahakot ko na ba yung mga gamit ninyo papunta dun sa vacant room? Tanong ni Sonia. Kahapon ay nabanggit niya na pansamantala muna niyang ililipat ng bakanting silid habang inaayos ang interior design ng kanyang opisina. Huwag na, Sonia. I changed my mind. Hindi naman major renovation ang gagawin eh. I'm sure hindi ako makakaistorbo sa kanila. Right, Audrey? Tumango at ngumiti sa kanya ang dalaga. Iyong tipo ng ngiti na isipin mo kung anong ibig sabihin. What it just a casual smile. Women are all the same. Kanya-kanya lang sila ng paraan kung paano masisila ang mga kalalakihan. But I like your style. Kayo po ang bahala, sir. Si Sonia uli. Umupo na ito sa likod ng mesa nito. I have to go. Nice meeting you, Audrey. See you around. Muli niyang inilahad ang palad subalit alanganin na yung iniabot ng dalaga. Firmly, he claps her hand for the second time habang inihiwalay ang tingin sa mga mata nito.
He liked the feel of her small hand enclosed in the strong grip. Parang sadyang hinuhulma ang hugis niyon, sakto sa kanyang palad, at may naramdaman siyang kakaibang init mula noon. Yung init na hindi niya nararamdaman kapag kasi ang kahawak kamay niya. Patawarin siya ng langit sa di sinasadyang pagtataksil sa kasintahang si Cassie. Same here, Sir Jacob. Babalik na ho ako sa loob. Magpapaalam lang sana ako kay Sonia na makikigamit kami ng restroom doon. Pwede? Sa pangalawang pagkakataon, marahan itong hinila ang kamay na hawak niya. Walang problema. There's a lady rooms just outside this office. Napansin mo? You may also use it. Pinasadahan ni Audrey ng tingin ang sarili sa malaking salamin sa restroom. Suot niya ang tight-fitting Fedel Fusher na bigay ni Jello. Masyado yung nakakahakab sa kanya kaya tinernuhan na lamang niya ng loose shirt para matakpan ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Siguradong kagagalitan siya ng kasamang bading kapag nakita nitong hindi ang provocative sando ng katerno na pedal ang isinuot niya. Magtatrabaho ako, hindi mag-gym. Katwiran niya sa sarili. Paano kasi nang isukat niya kagabi ang damit na bigay ni Jello, pakiramdam niya ay nakasuot siya ng leotard. Ayaw na ayaw pa naman niya na magsuot ng body fit dahil lalong nahalata na medyo maliit ang hinaharap niya. Nakapagpalit na siya ng working clothes ay hindi pa rin dumarating ang decorator. Nagpasya siyang umpisahan na ang trabaho. Itutuloy na lamang muna niya ang mga unfinished stuff kahapon. Nakayakapak niyang iniakyat ang folding ladder para simulang tanggalin ang mga natira sa binakbak na lumang wall cover. Hey there, Audrey. Masiglang bati sa kanya ni Cassie. Oh, bakit ikaw nakaakyat dyan? Nasaan si Jello? Hindi pa dumarating Cassie we. Baka na traffic. Tugon niya mula sa itaas ng hagdan. Are you sure you are okay there? Diskumpiyado siya nitong tiningala. Don't worry. Carry lang to. Nag-thumbs up sign siya at ipinagpatuloy na ang trabaho. Hindi niya maiwasang mainggit sa magkasintahang Jacob at Cassie. Perfect couple. Sabi nga ng marami, parehong good looking, mabait at may sinasabi sa buhay. Naisip niya siguro ay perfect din ang love life niya kung kasing yaman siya ng mga ito. Kumirot ang puso niya nang maalala ang dahilan ng war nila ng fiancé na si Arnel ngayon. Nakakalungkot lang isipin na napakababaw na dahilan ng pinag-awayan nila recently pera. Ilang araw nang comatose sa ospital ang Kuya Albert niya dahil sa isang aksidente. Nanganganib itong mamatay anumang oras kung hindi mo ooperahan at hindi biro ang halaga ang kakailanganin para maisagawang operasyon. Wala namang operate now, pay later. Ang kahit na aling ospital. She badly needed easy money right now. Sa lalim ng iniisip, ay bahagyang nagulat si Audrey nang marinig ang malagom na boses ni Jacob. Hello ladies. Bungad nito. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya kung paano malambing na sumalubong ang nobya ng binata. Hinagka nito sa labi ang nobyo. Bakit ba parang naiinggit siya kay Cassie? Gayong mayroon din naman siyang Arnel. Katulad ni Cassie, ay pinuna rin ni Jacob kung bakit siya ang nasa itaas ng hagdan. Kailangan ng matapos ang project, sir. Lalampas na kami ni Jello sa time frame, paliwanag ni Audrey habang abala sa pagpapakinis ng dingding. Walang problema sa akin kung mag-overstay man kayo dito. Nakatinga lang sabi ni Jacob habang nakaakbay sa nobya. Matamis ang pagkakangiti nito. Kapag hindi niya nakikita ang magandang nobya nito, ay parang ibig niyang bigyan ng kahulugan ang mga ngiti at tingin na inuukol ni Jacob sa kanya. Hindi miminsang nahuli niya itong nakatitig sa kanya, kaya tuloy lalo siyang nako-conscious. At least,
nadadamay ako sa pagbisita ng girlfriend ko when she's checking on your working progress. Technically kasi ay kay Cassie nga pala sila may kontrata. Although opisina ni Jacob ang inaayos nila, bumaba siya ng hagdan para hagilapin ang scrapper sa toolbox. As if you're happy to see me hanging around. Cassie rolled her eyes. Kaya nga dinadalangan ko ang pagbisita sa'yo dahil napapansin kong napipilitan ka lang harapin ako kapag dumarating ako. May hinampong sabi nito. Where did you get that idea, lady? Natatawang tanong ni Jacob. Nang makita niya ang hinahanap na tool ay papanhik na sana siyang muli subalit nahagip ng tingin ni Audrey na nakamata sa kanya si Jacob habang yakap ang nagpapaamong kasintahan. Mula sa kanyang kinakatayuan ay nakatalikod sa kanya si Cassie. Nakapatong ang baba nito sa balikat ng kayakap habang si Jacob ay nakaharap sa kanya. Dapat ay hindi niya pinapakailaman ang moment ng dalawa. Ang tamang gawin ay ipagpatuloy na lamang niya ang trabaho. Subalit, para siyang nababatubalani kay Jacob. Hindi kasi nito hinihiwalayan ang paningin sa kanya. Of course! Gusto kong laging nandito sa opisina ang fiancé ko. Tsaka lang siya nilubayan ang tingin ng lalaki nang hawakan ni Cassie ang magkabilang pisngi nito. Mere words, Jacob. Why don't you show me? You mean it? Hamon ng babae. He did. He bowed a little to claim Cassie's lips. Para pa rin siyang tangang nakatingin sa dalawa. Ipinilig ni Audrey ang ulo para bumalik ang huwisyong tila nahigop ni Jacob. Siguro, dapat muna siyang lumabas para mabigyan ng privacy ang dalawa. Isinuot niya ang flat shoes. Paangat ng kanyang mga mata, nagtama muli ang mga paningin nila. Hindi niya alam kung inggit o pagnanasa o selos ang nararamdaman niya para sa lalaki habang hinahalikan nito ang nobya. Mabuti na lang at car-fitted ang opisina. Maingat niyang tinungo ang restroom bago pa siya mapagbintangang nanunood sa dalawa. I believe you now, ani ni Cassie na kusa ng pinaglayo ang magkahinang na labi niya. Bakit parang ang sarap mong humalik ngayon? Parang may something? Natatawang pinisil ni Jacob ang tungki ng ilong ng kasintahan. Ang mga babae talaga, kahit anong gawin ng mga lalaki, bibigyan pa rin ng negatibong kahulugan. Mapatunayan lang na tama ang kanilang woman's instinct. Lately, nasabi sa kanya ni Cassie na parang hindi sila parehong masaya sa relasyon nila, although they both know na kaya sila magpapakasal ay alang-alang sa obligasyon sa pamilya. Pinipilit pa rin nilang maging makatotohanan at gawing masaya ang relasyon nila. Ang sinasabi ko, masarap. Negative ba yun? Nakairap na ito. Oh, wait. Gosh, na-carried away ako. Nilingon nito ang hagdan. Nakahinga ito ng maluwag nang hindi makita ro ng isa pang babae. Mabuti na lang wala si Audrey. Nakalimutan kong may kasama nga pala tayo kanina. Where is she? Nagkibit siya ng balikat. Kunway hindi alam na nakita niyang pumasok sa restroom ang dalaga. Gusto niyang batukan ang sarili sa nagawang kasalanan kay Cassie. He was thinking of somebody else while kissing her. Kaya nagawa niya itong halikan nang may matinding pagnanasa. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit sa tuwing may gagawin silang magkasintahan na something intimate ay naaalangan siya. He adored Cassie as his girlfriend, but he highly doubted if he enjoyed her as his lover. May 3 pang kapatid si Jacob, pero panay babae. May isa pang kapatid na babae si Cassie pero may asawa at mga anak na ito. Kaya nga sila na lamang na couple na inaasahan ng pamilya nila para sa pagsasama ng kanilang negosyo. Kapag nag-merge ang asset ng dalawang pamilya, secured ang band ng Amigo Real Brewery sa susunod na 10 taon kahit maging mas mabuway ang ekonomiya ng bansa. I better go, Jacob. Nakipagbeso sa kanya si Cassie. Mag-o-orient pa ako ng mga bago kong empleyado.
May sariling travel agency ang nobya na personal nitong pinamamahalaan. So far, okay naman sa akin ang trabaho ni na Jello at Audrey, pero kung nag-aapura kang matapos ka agad, I can request additional manpower. Sabihin mo lang, bye! Bye, ingat! Inihatid niya ito hanggang sa elevator area. Pagbalik niya sa opisina, ay balik trabaho na rin si Audrey. Hindi siya mag-aapurang matapos ang proyektong ito. Mas pabor pa nga sa kanya kung aabuti ng matagal bago yun matapos. Maingat siyang lumapit sa kinaroroonan ng babae. Mukhang hindi nito namalayan ang paglapit niya. May nakalagay na earphone sa magkabilang tenga ng dalaga habang abala ito sa pagsukat sa pagkakabitan ng curtain hook. Napansin niyang nakayapak si Audrey. His weak eye traveled from her bare feet to her gorgeous pair of legs. Flawless, he thought. Bagamat may suot na pedal, ay humahakap naman ang hugis ng hita nito. Not as skinny as I thought, just enough flesh to provoke a man's imagination. Maya-maya ay nahulog ang ginagamit nitong marker. Anyong bababa ito pero nagulat nang makita siya sa paanan ng hagdan. Sir? Kanina ka pa dyan? Inalis nito ang earphone sa tenga. Ngayon lang. Huwag ka nang bumaba. Pinulot ni Jacob ang nahulog na bagay at inabot dito. Careful! At dito na po natatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po.